Ayan, so here is our sample problem number 31. Okay, basahin muna natin. So, a piece of wood, 0.30 meters square and 3 meter long, weighing 6.5 kilonewton per cubic meter is submerged vertically in a body of water. Its upper end being flush with the water surface. What vertical force is required to hold it in position? Ayan, so dito, makikita natin dito sa may figure, meron daw tayong piece of wood kung saan nakasubmerge siya sa vertically dito sa may water natin. So, ang pinapahanap sa atin is ano daw yung vertical force na kailangan para ma-hold niya yung position niya na nakaganito. So, kailangan na daw natin ng vertical force. Ayan, hanapin natin yung vertical force dito sa wood para mag-steady lang siya na ganito. So, paano yan? So, mag-a-apply tayo ng vertical force natin. So, let's say, assume natin na dito, uh, ito yung vertical force na i-apply natin dito sa wood. Let's say, FV na lang yan. So, merong weight, yan yung wood natin. And then, dito sa baba, merong nag-act dito na force which is let's say ano na lang to buoyant force, ayan, BF yung dito sa may baba, yan. So yung buoyant force, yan yung kumukontra dito sa wood natin para hindi siya lumubog, ayan yung buoyant force. So ang gagawin natin ngayon dito ay magsa-sum up tayo ng mga summation of forces vertical, ayan. So let's say dito, so summation of forces vertical is equal to 0, and then yung assumption natin is positive yung mga upward forces. So BF or the buoyant force, ayan, minus yung weight ng wood, and then minus natin yung vertical force natin, and then is equal to 0. Ngayon, lipat natin tong vertical forces natin. So yan is equal to buoyant force minus yung weight. Ayan, so meron na tayong equation para malaman po, para mahanap natin yung unknown na vertical forces. So, buoyant force minus yung weight ng wood. Ayan, so una, kunin muna natin yung buoyant force. So, buoyant force, so dito na lang. Buoyant force, let's say BF, ayan. So, BF is equal to, ayan, may binigay na formula dito. So, pressure is equal to, BF or the buoyant force is equal to pressure times itong area. Ayan, sulat lang natin dito. Pressure, tapos times yung area. So, pressure, so pwede natin gamitin yung unit weight ng water, and then i-multiply natin yung height times the H, and then yung area dito is yung area ng wood, ayan. So, is equal to unit weight ng water is 9.81 kilonewton per cubic meter times ito yung gagamitin natin na height, which is 3 meter, and then area ng wood. So, paano natin kukunin yung area ng wood? Okay, dito sa baba, ayan, dito nag-act yung buoyant force natin dito sa may wood. So, ang kukunin nating area, yung dito, ito. So, yung kukunin nating area is yung ito. Yan. So, dyan nag-act yung buoyant force natin. So, ito yung dito sa may ilalim ng wood natin. Ayan. So, yung side naman, so is square. So, all sides is 0.3. So, para kunin yung area niyan, so 0.3 meter times 0.3 meter. Ayan. So, since square naman, so same lang naman yung mga sides. So, yan, pindot natin sa calculator. So, 9.81 times 3 times 0.3 times 0.3.
So, equivalent siya sa 2.69. 2.659 na lang. Ayan. Or 2.649 pala. Ayan. So, ang unit natin dito sa ito cancel. Ayan, meter squared. And then, dito sa area natin, ayan, meter squared yan. May cancel ito. And ang matitira na unit is kilonewton. Now, we have buoyant force. Next natin na kukunin is itong weight. So, yung weight ng wood. Ayan, so let's say green na lang. So, weight of wood, ayan, W. So, W is equal to, so may binigay na unit weight ng woods which is 6.5 kilonewton per cubic meter. Ayan, so gamitin natin yan. So, kunin natin yung unit weight. So, para kunin yung weight. So, unit weight ng wood times volume. So, ito sa wood, ayan, volume ng wood. Ayan, so weight. So, unit weight ng wood to 6.5 kilonewton per cubic meter. Ayan. And then, itong volume, so, paano mahanap yung volume? So, area times yung height natin. So, yung area na gagamitin natin is ito. Ayan, yung wood ulit. So, area ng wood is 0.3 times 0.3. And then, yung height is ito. Ayan, 3 meter long. Ayan. So, ito naman is area, so meter squared. Ayan, so itong volume is cubic meter naman yan. So, cancel ito. So, matitira is kilonewton. Now, ang weight natin is 6.5 times 0.3 times 0.3 times 3. Ayan. So, ang sagot is 1.755 kilonewton. So, now, meron na tayong mga value nito. So, meron na tayong buoyant force, meron na tayong weight. Ayan, so mahanap na natin yung vertical force na kailangan na i-apply natin dito sa wood para mag-steady lang siya na ganyan. So, dito na lang. So, FB, so palitan natin. So, let's say, ito lang blue. Ayan, so yung buoyant force natin na 2.649 minus yung weight na 1.755. Ayan, so yung vertical force na required 2.649 minus 1.755, equivalent siya sa 0.894 kilonewton. So now, ito yung answer natin. So yan yung required na vertical force dito na i-apply natin. So 0.894. So yan yung kailangan para mag-steady lang yung wood natin na nakasubmerge dito sa water. So yan, 0.894 kilonewton. So yan yung sagot natin for sample problem number 31.